Hello Kathden fans! Ito na nga ha, kitang-kita daw yung kamay ni Tisoy on the moves, no? Sa likod or parang something like sa anino sa likod mga kasos. Pero paulit-ulit yung paulit-ulit yung piniplay mga kasembreros, wala talaga ako makita. Yung sa likod niya, yung parang anino ay yung kay Kat pa rin. So ito po ay hindi po ako agree dito na kitang-kita yung kamay ni Tisoy mga kasembreros. Palagay ko parang sa ano siya dito, kung hindi sa bahay dun sa may 01 store, pero hindi siya doon mga kasos. Parang sa bahay lang siya nito nag-ayos mga kasembreros, and medyo matagal na itong video na ito. So hindi po ako agree dito mga kasembreros ha. So bago yung okay sige. Bago yung update natin, nagmulto na naman itong sa aeroplano sila mga kasembreros papuntang Dubai, or hindi pala din sa may parang cart na ito mga kasembreros dun sa may airport mga kasembreros, no, na kung saan ay si Ma'am Katrina at Sir Alden mga kasembreros ay tawag dito, magkatabi sa aeroplano, tapos si Mama Tina sa harap, naka-gray naman si Sir Alden, tapos naka-brown si magkating tapos si mga tao parang nagtitinginan, parang ganon. So parang yung picture mga kasembreros sa likod, tapos sa harap, and so on mga kasos. Pinagkakaguluhan sila during sa promo ng Hello Love Again. So nagmulto lang, nag-repost ng isang Kathleen admin mga kasembreros. So update tayo, si Sir Alden nag-post siya ng view doon sa harap niya habang siya po ay nag-chat-chat. So healthy lifestyle ngayon ng ating phenomenal box office king mga kasembreros. So hindi ko lang kung kailan ang balik niya sa Maynila or sa trabaho, pero malamang ay baka bukas or sa makalawa mga kasembreros, kasi birthday din yung lola niya, baka 1 week yung kanilang bakasyon mga kasembreros. So okay naman yan kahit na 1 taon, 2 taon pang hindi magtrabaho Sir Alden, kasi malaki ang kaperahan niya, bilyonaryo, phenomenal box office king mga kasembreros. So ito ay parang normal lang na typical na view doon sa San Benito Farm sa Batangas mga kasembreros. So dyan yata siya naligo at saka kanina din sa may parang normal lang, parang typical na dun sa may farm na ito mga kasembreros. So parang kakahoyan. So parang dito rin sa amin, may mga kahoy at saka mga konti mga kasembreros. So then ito isa pang ito naman kay Riza, isang Instagram store ni Riza ay parang parang fountain doon sa may parang pond yata ito mga kasembreros, fish pond, tapos may mga fountain, tapos may mga niyog, tapos may mga kubo-kubo mga kasembreros. So parang typical lang siya talaga na farm mga kasembreros. So hindi ko alam kung ano yung pinaka scenery nila dito, pero ito parang relaxation mode lang talaga, na kung gusto mo ng peaceful na environment and so on, ay pwede kang pumunta dito sa San Benito Farm mga kasembreros sa Batangas. And then ito, verse of the day ni Sir Alden, of course, hindi mawawala, Romans 5:8, napakaganda po nito. Sabi niya dito, but God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. So Jesus Christ died for our sins mga kasembreros. Amen and amen Pops din sa verse na Romans 5:8. So napakaganda actually ng verse nito, parang John 3:16 din ang kanyang equivalent mga kasembreros. And then ito si Ma'am Angel at saka si Ma'am Riza, nag-Instagram story sila nakusanay silang dalawa. Andito nga po sila mga kasembreros, para nakatambay at saka nagsi-cellphone sa salamin. Tapos si Ma'am Angel ay parang may hawak na balloon, ito yung birthday pa. Birthday nila, birthday niya Lola Linda nga, so parang ito pa kinuha niyang balloon mga kasembreros. Tapos si ate niya Riza ay parang nag-video mga kasembreros, tapos si smile si Ma'am Angel mga kasembreros. Tapos si April, ate ni April yata yung nasa kabilang dulo mga kasembreros. And then ito, ang cute nito mga kasembreros, kasi although matagal na itong nakadila ni Ma'am Catherine, na kung saan ay cute, kulot pa yung buhok niya dito mga kasembreros, at saka yung mga kulot-kulot na pictures niya dito mga kasembreros, so sobrang cute. So parang ito yata yung time sa It's Too Good to Be True nila, ni Sir Daniel Padilla nga mga kasembreros, kung saan ay
nature na talaga, no? Parang talagang dito makikita na talagang magkakasundo at nagkakasundo sina Sir Alden at saka si Ma'am Catherine, mga kasembreros, kasi nga yung mannerisms nila ay hindi parang ano, no, parang sobrang lalim na parang destiny talaga sila na sa ugali, sa pagiging family oriented, pagiging mabait, pagiging humble, pagiging bilyonaryo, parehong box office, no, parehong kumbaga pa si Sir Alden talagang morena at saka yung hinahanap niya kay Kath ay parang ganun, lovable, malaga, matandain. Si Ma'am Catherine naman si matandain, sabi niya. So yun na talagang nakita mo yung resemblance at saka pagkakapareho talaga nila sa bawat isa, na kung saan ay kumapang kailangan sa isang magpartner, mga kasamaris, na kung saan talagang nag-agree at meron silang common denominators ba, may pagkakapareho sila ng mga ugali, mga kasamaris, para magkaroon sila ng magkakasundo sila, mga kasambreros in general. So ganun po. So pag parang nag-act ng childish or parang pagkabata-bata ito si Ma'am Catherine, susundan din ni ni Phenomenal Box Office King. So alam mo yun, parang compatible talaga sila. So yun nga yung nasabi niya dati sa recreate nila na interview, mga kasembreros, na parang compatible sila sa bawat isa, mga kasembreros. So abang-abang pa tayo. So last item natin, so ito ipopost ko lang din to, mga kasembreros, no, picture nila ni Ma'am Bianca De Vera na kasama niya dati sa It's Too Good to Be True, na naging best friend din niya, mga kasembreros, no. Tapos si Ma'am Bianca De Vera ay sobrang sikat na rin ngayon kasi nga naging part siya ng Pinoy Big Brother Clash Edition, mga kasembreros, kung kaya ay naging sikat sila, no, kasama of course si dito yung mga iba pang mga clashers, mga kasembreros, or iba pang mga dito mga nakapasok sa bahay ni Kuya. So marami sila, no, sila Isnir, sila Charlie Fleming, sila Brent Manalo, na talagang winner sa mga kasembreros, no, sila yung si Mika Salamanca and so on, mga kasembreros. So actually that is it na sa ating Kathleen items. So medyo konti lang pero babang tayo, no, wala akong mahanap na picture pa or video ni na Kath and then ni James Reid na kung saan niya napapabalitang sila ay magtatambal, mga kasembreros. Tinry kong i-search yung Instagram ni Sir James Reid pero wala ring nakapost doon, mga kasembreros, na kung ano-ano. Siguro ay inorient sila na wag mo na magpo-post ng kung ano-ano, na para na mga tao ay ma-excite, mga kasembreros, no, at saka hindi ma-spoil yung kanilang plano or kanilang project, mga kasembreros. Pero maglalabasan naman yan, mga kasembreros, soon, no. Alright, so actually sa ating Kathleen items, sana po ay pingin po natin ang Word of God. Today is August 7, 2025, Thursday na po. Blessed evening po sa bawat isa. And sarado na po ang tindahan na ni Kasambrerong Dennis. At para po sa ating Word of God ay sobrang ganda po nito. Ang title, Tinabunang Kasalanan. Ganda, no? Romans 4:7, Blessed are those whose lawless deeds are forgiven and whose sins are covered. So, ito, mga kasembreros, ay napakaganda, no? Tinabunang kasalanan. Kumaga pa parang pinagtakpan. Pero in a nice and right way ito, mga kasembreros, malaman natin dito. Ang Romans 4:7 ay isang wonderful declaration, no, ng grasya ng Panginoon, mga kasembreros. Kumaga pa pinagpapala daw o pinagpala ang mga taong halimbawa nagkasala ka, no, may mga pagkakamali kang nagawa. Tapos iyon ay pinatawad ng Panginoon. At saka natabunan na. Kumbaga, yung ginawa mo nung 10 years ago, 5 years ago, 6 years ago, the other week, mga kasembreros, or kahapon, ay tinabunan, pinatawad, mga kasembreros. And kapag pinatawad ka ng Panginoon, that means yung blessing, yung kanyang favor, magsusunod-sunod yun, mga kasembreros. Kapag pinatawad ka ng Panginoon, yung kanyang awa, yung kanyang pagpapala, mga kasembreros, ay magtutuloy-tuloy yan, mga kasembreros. It's a message of hope for us all, because it reminds us that our sins can be forgiven. So ang Diyos natin ay hindi yung 99 na yung kasalanan mo, o 1,600 na, o 10,799. So isa na lang, hindi na kita So ganun. So ibang usapan naman kapag paulit-ulit na, mga kasembreros, na you're repeating the same sin and then you're asking for forgiveness for that the same sin, mga kasembreros.
we may feel, or when we think about our lives, we often carry guilt, no, and shame for things we have done wrong. So may mga times sa buhay natin na parang nagigilty ka, tapos yung guilt mo na yun mga kasembreros ay parang nagda-drive at nagko-control na sa isipan mo, hindi ka makatulog, tapos bukang bibig mo parati. May mga ganong tao, no? Pag sobrang kumapa yung kahihiyan nila, yung shame nila mga kasembreros ay abot hanggang buto, no? Parang grabe sila kung mag-guilty mga kasembreros. Ay parang iniisip nila na hindi na sila karapat-dapat, they're not worthy, hindi sila deserving ng pag-ibig, ng care, ng concern, and ng kahit na sino man na tao mga customers. And that's dangerous. Kapag yung guilt mo na yan, yung kumapa yung sisi sa puso mo na hindi mo maalis-alis ilang taon na nakalipas, ay delikado po yan mga customers kasi maapektuhan ka, and also no, yung relationships mo at saka yung approach mo sa ibang tao. Romans 4:7 tells us that we are blessed when we find forgiveness. Napakaganda. Kasi sa ating magulang, for example, sa ating kapatid, or kung sino man yung napagpanagawa natin ng kasalanan, yung boss natin, katrabaho, kaibigan, and so on, kapag nagkaroon kayo ng hidwaan, no? Tsaka nagkaroon kayo ng tampuhan for like months or weeks or years mga customers, tapos pinatawad ka na niya. It's something na parang nagpapasalamat ka kasi parang ka nabunutan ng tinik, no, sa term natin sa mundo. Para kang parang umaliwalas yung iyong paningin at ang iyong landas at tinatahak sa buhay kasi nga pinatawad ka ng taong kapanagawan mo ng kasalanan mga kasembreros. And minsan nakadepende dito kung gaano kabigat, no, yung kasalanan. For example, mild lang yung kasalanan, may mga times naman na sobrang taas, sobrang bigat, may mga times din naman na may maliit lang, may mga times na sobrang laki. This forgiveness does not come from our own efforts or deeds, but is given freely by God through faith. So ito naman, iba kasi yung kasalanan natin sa ibang tao, tapos kasalanan natin sa Diyos mga kasembreros. Pero in general, kapag tayo po ay nagkakasala sa ibang tao, unang-una po tayo nagkakasala sa Diyos kasi nga nilikha yung kapwa natin, tayo ay nilikha tayo ng Diyos. Parang ano lang yan parang yung aso na hawak-hawak mo or dala-dala mo, kapag ginawa mo ng masama yan, unang magagalit sa'yo ay yung magagalit yung amo mga kasembreros kasi nga alaga niya, no? Tsaka parang yung anak ng kapitbahay mo ay ginalaw mo, so talagang magagalit mga kasembreros yung magulang ng anak na ginalaw. Parang ganun lang mga kasembreros, no? And same goes sa atin mga kasembreros, kapag tayo po ay nagkakasala sa ibang tao, sadya man yan o hindi sadya, ay unang naghahain ng motion or ng righteousness, ng katarungan ay ang Diyos natin. Kasi nga pagmamayari tayo ng Diyos mga kasembreros. He created us and tayo po ay mga anak niya. This forgiveness, it is a reminder that faith in God is what makes us righteous in His eyes. This verse resonates deeply with our everyday experiences. Considering the struggles we face, it can help us to remember that making mistakes is part of being human, but there's always a way back. So, ito pa ay reminder din sa atin na tao lamang po tayo, no? Nagkakamali, hindi tayo perfecto, hindi tayo, may mga flaws tayo mga kasembreros, may mga disappointments tayo, may mga mali tayong mga desisyon sa buhay, may mga mali tayong choices. Ang pinakamalala sa lahat pag nasa maling tao ka, or maling tao ang iyong napangasawa or naging partner sa buhay, tapos nakapagpundar na kayo ng pamilya for example, tapos hindi pa naghiwalay. So yun ang kung kaya yung marriage, yung pag-aasawa, talagang hindi dapat yan minamadali mga kasembreros kasi doon talaga unang nasisira yung future ng mga anak, talagang damay-damay mga kasembreros. And kung tayo po ay nagkakasala sa Panginoon, talagang pag natabunan ay pinagpapala tayo mga kasembreros. In today's world, it's common to feel overwhelmed by our shortcomings. We may have been taught that perfection is the goal, and this puts a huge weight on our shoulders. However, Romans 5:7 flips that notion. So, perfection. Ang mundo natin talagang ang goal nila, ang objectives nila talagang ma-perfect, no? Yung lesson plan for example, yung architectural designs for example, yung pamilya for example. So
huwag tayo maghanap ng perpektong pamilya, huwag tayo maghanap ng perpektong tao because yung mundong ito ay once fallen. Minsan nang nagkasala no, sa time ni Adam and Eve, and the rest yung continuous na generation ng tao. Kaya magpapatuloy ang kasalanan mga kasembreros because meron tayong original sin. Pero may mga times na iba kasi yung tao na nagkakasala na markabahala, no? Parang walang regret, walang penitence, walang pagsisisi mga kasembreros over dun sa mga anak ng Diyos na kapag nagkakasala talagang nagsisisi, nagre-regret mga kasembreros, and yung blessing no dun sa mga taong talaga nagsisisi every time they sin. And may mga times na unknowingly hindi nila alam na nagkakasala. That is why we always need to ask for forgiveness and release also forgiveness mga kasembreros sa mga taong nasaktan natin at nagkasala tayo or pinagkasalaan natin mga kasembreros. So it's really important na humihingi tayo ng patawad sa Panginoon as we also forgive those who sinned against us. Kung kaya yung panalangin na tinuro sa atin ni Jesus Christ mga kasembreros, the Lord's Prayer. So reminder to sa atin na yung mundong ito ay kung yun ang concept nila, ang Diyos naman natin ay expected na tayo po ay nagkakasala. Okay? It's an invitation to experience that incredible peace that comes with knowing we are redeemed. So tayo po ay tinubos ng ating Panginoon mga kasembreros. The phrase whose sins are covered signifies protection. Like a blanket that shields us from the cold, God's forgiveness envelopes us and protects us from the consequences of our sins. So whose sins are covered. So yun ang nasa verse natin mga kasembreros, no? Tinabunan, okay? May protection mga kasembreros at binalutan na ng Panginoon ng ating kasalanan mga kasembreros, and that is yung essence na yan ay yung protection ng ating Panginoon sa atin. So as part of our lesson and application mga kasembreros, we have to remember and ponder, no, at saka itanim sa ating buhay na yung Romans 4:7 ay may assurance ang Panginoon na kapag natabunan, ang Diyos natin ay mapagpatawad. Okay? Ang Diyos po natin ay maunawain mga kasembreros, but not to the point na parang abuso, na iba kasing abuso mga kasembreros sa may penitent heart tayo. Alright, so po sa ating Word of God ha, nawa po ipagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, ang puso na talaga nagsisi sa ating mga kasalanan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. See you sa next segment mga kasembreros. Paalam po. I love you.